Republika. At tayo ngayon babalik tayo ng Manila. So tayo ngayon sa Calapan Port. So makita niyo po yung Calapan Port. Tingnan niyo po yung Calapan Port, no? Ang ganda. So napaka-modernize na rin po ng port po dito. So ngayon Republika, dadaan tayo dito. So tingnan niyo ha. Mga Republika, ito yung ticket natin. So meron tayong terminal fee na 30 pesos. So same lang din sa Legazpi Airport, ganun din eh. So mga Republika, ang sasakyan natin yung Montenegro. So, tatanong tayo kung anong gate tayo. Bakit? So hindi natin alam kung saan yung Montenegro, ang anong gate. So tatanong natin dito. So gate 3 mga Republika, yung gate ng Montenegro. Gate 4. Oh, gate 4. I mean gate 4 pala. So nakikita nyo mga Republika, mas maraming tao ngayon compare nung galing tayo ng Batangas to Calapan ay napakakonti ng tao, ano, around 3:30 AM. Ngayon ang oras natin ay 11:45. So napakarami ng tao ngayon bumabiyahe. So mamaya tingnan natin kung ano yung lagay ng dagat. Siyempre hopefully na hindi naman talaga ganun kaano. So dahil alas 12 pa, so maghihintay man tayo dito. So mamaya, babalik tayo mamaya, baka nasa barko na tayo. Ay, ngayon, Republika, punta po tayo sa restroom dito sa Calapan Port. Restroom. Tingnan niyo po, Republika, ang kanilang restroom. Oh. Wow, napakalinis, Republika. Oh. Napakalinis po naman ng restroom. Yan po, Republika, napakalinis ng restroom nila. Tara, so let's, at tayo po ay pumunta na po tayo ng barko. Tara. Dito. Gate 4. Gate 4. Dito. Kami, sir. Oh, yan na. Okay, tara. Wala sinabi sa Saan po yung Montenegro? Ito po yun. Yung kulay. Okay, sir. Thank you, sir. Tara. Binatan. Kanin service mas. Ah. Ayun na, nandun na. Yes, mga Republika, nandito na tayo. Pupunta na po tayo sa Montenegro. So yan po yung Montenegro. Alright. Yes, mga Republika, dire-diretso na po tayo dito. So, dito na po. Yan po ang mga bantay po dito. Sila ma'am. Shoutout po. Sa lahat, sir. Doon na po tayo. So ang biyahe po, ang alis po ng Montenegro ay alas 12 po ng tanghali dito po sa Calapan Port. So kanina po marami pong tao.
So nakasakay po tayo ng bus ng Ceres. Diretsuhan na po iyon. Ang galing po sa Bulalakaw, dinaanan po tayo sa Gloria at napunta na po siyang Buendia. So napaka convenience po ng ating ano yung Ceres? Ito. Yung ticket ko nasa. Yung ticket eh, ano lang. Sir, yung sa kanya hindi binigyan ng Ceres. Isa, yung isa. Opo, isa. Thank you, sir. Thank you, thank you. Okay, tara. Okay. Okay, ito na po tayo mga karepublika. Hindi na ako nakakasakay dito. So yung mga karepublika, Montenegro. Sir. So yun po. So ito po mga karepublika, yung ating sasakyan, ang Montenegro. Okay, tara let's. Ayun po ang ating mga kasama. Sino pa yung mga? Ayun. Pagod, okay mo. So yun po yung ating sinakyan na Ceres kanina, mga Republika. So yun po yung mga bus po na yun, yung mga van, truck. Diretsuhan na po dito. So mga Republika, napakasarap pumunta ng Mindoro at napakadali po. So akit na po tayo sa taas. May mga bus po dyan. Nandiyan po yung mga Ceres saka mga Alps. So dito na po tayo. So dito naman po yung Starlight. Starlight na barko din na So hanapin po natin yung ating mga kasama. So dito po sila. So yun po mga Republika. Medyo marami po yung mga tao ngayon. So yun po. Yan po ang ating mga kasama. So mga Republika. Pemper. So mga Republika ang pasero ngayon dito sa labas. At pwede naman po tayong pumunta sa loob. Kung sa loob naman po tayong pupunta, okay lang din naman po. Yan po. Yan po ang deluxe accommodation. Yan po. Kung deluxe accommodation po ay napakaganda po sa loob ng Republika. Tingnan nyo naman po. So yan po ay uy! Kitang piyupuan. Yan po ang accommodation dito. At saka din po ito pang Republika sa loob po ng Montenegro. Meron po ditong charging station. Yan. So, kung lobat na po ay mga cellphone nyo, hindi na po dala ng charger, wala po problema yun dito. So dito po. So napakaganda po ng loob. Para din po kayong nasa bus, no? O nasa aeroplano, mga simlan din po. So yan po ang dilang accommodation. Para po sinakyan din po natin na nakaraan. Montenegro din po dito. So yan po. So yan po mga Republika. So napakaganda po ng loob, no? So na po rin. Yan mga Republika. So mga Republika. So dito po mga Republika may additional daw pong 50 pesos pag dito kayo sa loob. So kaya-kaya nyo naman po 50 pesos lang naman po ang additional. So tingin po tayo sa labas na. Yan po. So yung ating mga kasamahan. So ngayon po titingin po tayo dito sa labas. Dito naman po sa labas ay sasakyan na lang din po kayo at wala na rin po yung dagdag na bayad. Siyempre, kung ako po mga Republika tatanungin, mas gusto ko po sa labas kasi dito talagang kitang-kita ninyo po yung dagat.
Yan po. So mga Republika. So dito tayo sa Calapan Port. Ngayon po ay tanghaling tapat. At may katabi po tayong Starlight, no? So yan po yung mga truck. Dagat. So makita niyo po yung mga bundok sa ibang lugar na ubigan. Isla. Ito lang isla. Hirap po ito isang isla pa. Republika. So yan po ang mga isla dito sa Mindoro. Yan po makikita nyo na po yung Republika. Sa banda po dun ay isla po mga Republika. So ang ganda pong tingnan. At ito mga Republika, ito po yung sinasabi natin na Pascat na. Yung isa pong Pascat. Itong Pascat na po yung Republika. Meron din naman po yan mga kasama, mga sakyan, mga kotse lang po yan. Yan po ang Pascat. Yan. Yan po ang Republika. So mga Republika, ang Batangas Port naman po ay doon po yun. Dito po ang daan po nila. Yan. Yan po isa na yan. Yan po ang daan ng natin. May pabalik ng Batangas. Okay mga Republika, so ngayon ay enjoy lang po natin ang biyahe at naku, kalmado po ang dagat. Ganyan daw po kasarap bumiyahe, no? Wala kang alahanin pagkat napakalmado ng dagat. So makita naman po itong ilalim ng mountain ng kita-kita na po yung ilalim ng ilalim ng Starlight. Iwanan ng tubig. Ayan. Talaga naman po. Ang ganda ng kalangitan, napaliwalas at yan po ang kagandahan sa mga biyahe. So ngayon mga Republika, pag kayo pumunta dito sa Calapan, sabi ko nga po kanina ay napaka-convenience, no? Dahil kung sakaling ay mag-commute po kayo, ay marami po mga buses dyan sa Cubao, sa EDSA, sa May Buendia. So pwede po kayong sumakay po dyan at dumiretso po dyan dito. May diretsuhan na pong bus, so Sororo na po ang sasakay. So ito lang po yung loob ng ng taas. Ay, maganda rin naman po ang upuan. Tingnan naman po yung upuan dito. At syempre mga Republika, mayroon po yung life jacket. Sa bawat upuan, may mga life jacket po yan. At syempre may stop po dito. Minamatil na istindahan. Kung kayo yung nagugutom at wala kayong baon, wala akong problema po yan. Pagkat dito po ay marami kayong mabibili dito ng pagkain. Ayan po yung atin. Dito mga ating bumibili. Ito po ating mga so marami sila mga pagkain mga Republika na mabibili. Mga Republika, so mamaya ibabalik tayo at yun nga po, alas 12 po ang alis po nito. Ang oras po natin ay mag alas 12 na po. So ito na po ang Port of Calapan. So nakakatuwa po, ang gaganda po ng mga port natin ngayon. Talagang minodernize na. Muli po, salamat sa mga namumuno.
mga Republika ay alis na po ang Montenegro. So ang alis po natin ay 12:30. So medyo nakalayo na po tayo sa Calapan Port. So nagmamaniobro lang po yung barko. Ayan. Opo, so dito po pati po sa tanak, no? Tinan po mga ka-Republika, no? Pati sa ako, dati sila kuya. Diba? Doon na sila nagla-lunch. Yung ating kabayan, no? Diba? Kabayan. Kabayan mo ito. So yung mga Republika, so nakapag-maneuver na po ang barko at tayo ay haharap sa ating direction. So nakikita niyo po. So tayo marap sa ating direksyon. Yeah. So yan, nakaharap na po tayo sa ating direksyon. Ayan na po. Ayan na po mga Republika, nakaharap na tayo sa ating direksyon. Yan po ang ating direksyon. Yan ating babaybayin. So ngayon, tinapon natin muna ang Calapan Port at nakalayo na nga po tayo. Ang dagat mga ka-Republika. So yan po.
tayo muna ay magpapahinga. Maigit muna tayo sa bed. Mga Republika, ngayon ay stranded tayo ngayon dito ngayon sa may malapit sa Pantalan ng Batangas dahil wala daw po available na rampahan ngayon. So, isa po ang Montenegro sa naghihintay at meron po isang barko ng Montenegro sa dulo. Yun po ay naghihintay na rin po kung barko ang aalis ang makakante sa rampahan ng Batangas po. Yan po ay bulong-bulo po. So yun lang po isa sa mga problem natin dito sa Batangas po. So medyo napaka-konti lang po ng rampahan. So ngayon po kasi po marami po pang barko ang bumiyahe. Parang doon, puntang Mindoro, puntang Iloilo, Cebu. So wala po available ngayon. So mga Republika ngayon po ay mga 30 minutes na po tayo nagkantay dito. Kasi ngayon po wala pa rin pong direksyon kung saan po tayong sasampo. So yun sa po Montenegro. Ano po sa mga Republika. Ngayon po mga Republika yung sa Montenegro. Nag-aantay dito. So, dito din po ay nag-aantay din po kami dito. So, ito yung ating mga grupo dito ng Montenegro. So, muna yung mga publika, magbabalik po tayo, no? So, antay-antay lang muna po tayo. Kung pwede na po tayong rumampa. Sa Batangas po. Yan po, kumpleto nga po. Wala nga pong bakante. Okay po. Sa mga Republika, ngayon ay nakasampa na tayo. So, nagkaroon na ng open dock dito sa tabi ng Super Shuttle. Yeah. So nakaready na rin mga crew ng Montenegro. So ngayon nagmamaniobra po tayo ngayon. Nagmamaniobra. Na isa dahil umalis kanina isang Montenegro. Yung open dock na isa. Ito siya sampal. Naka-ready na rin po, binaba na rin nila ang yun, nakatingin na tayo mga Republika. So pwede nang umabante.
Tara, let's! Tara, let's mga pamilya. So, yung republican dito tayo sa loob ng bus sa CRS. Ayan. Ayo. So, hindi na natin pang kailangan pumasok ng dyan sa loob ng port, no? Sa transportation. At dahil dito na tayo. Si Papa nasa... Mas diretso tayo lalabas tayo. dito ng port. Yes, mga Republika, maraming salamat sa inyo panonood. Hanggang sa muli po, mga Karepublika, ito pa rin si Bernard Wena sa iyo pa rin sa Karepublika Vlog.